Magandang umaga mga kapamilya. Magkape at pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Quirigma Magazine. Noong 1993, nakita ni Father Alejandro Pezet ang isang tinapon na ostya sa likod ng kanyang simbahan sa Buenos Aires. Nilagay niya ito sa tubig at tinago sa tabernakulo. Imbis na matunaw, ito'y naging dugo. Ibinalita niya ito sa kanyang kardinal, si Jorge Bergoglio. Pamilyar ba? Siya ang kinikilala natin ngayon na Pope Francis. 3 taon nilang sinikreto ang ostyang naging dugo hanggang pinasuri ito ni Cardinal Bergoglio sa mga siyentipiko. Natuklasan nila na ito ay tissue mula sa puso ng isang taong lubos na pinahirapan. Nagulat din ang Amerikanong siyentipiko na habang sinusuri niya ang tissue, ito ay buhay at tumitibok kahit 3 taon na ang nakaraan. Nadiskubre din nila na ang DNA nito ay pareho sa ostyang naging katawan sa Lanciano, Italy. Kapamilya, tunay na ang maliit na ostyang ating tinatanggap sa komunyon ay katawan at dugo ni Kristo. Kapag tinatanggap mo ang Eukaristiya, alalahanin mong hindi ito tinapay lamang. Ito ang buhay at tumitibok na katawan ng Diyos na labis kang mahal. Tayo magdasal? Jesus, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo, ngunit isang salita niyo lamang ay gagaling na ako. Amen.